presensya mo nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ako ay sasaksi para sa'yo. Itatanghal itong pangalan mo at ang iyong pagliligtas. Ihahayag hanggang wakas, pagkat ikaw ay dapat itanghal sa lalim ng iyong pagmamahal. Kung kaya ang dalangin ko, buhay ko'y pagminasin mo, upang ako'y maging mabisang saksi para sa'yo. Ako ay sasaksi para sa'yo, sa tulong ng banal mong Espiritu. Salita mo'y itatanim, ito'y iyong pagtungahin, pagkat ikaw ay dapat itanghal sa lalim ng iyong pagmamahal. Kung kaya ang dalangin ko, buhay ko'y pagningasin mo, upang ako'y maging mabisang saksi pagkat ikaw ay dapat itanghal sa lalim ng iyong pagmamahal. Kung kaya ang dalangin ko, buhay ko'y pagningasin mo, upang ako'y maging mabisang saksi para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Ako ay sasaksi para sa'yo. Para sa'yo. Yan, mapagpalang araw po mga kamuso. Yan, before po tayo mag-start, magkakwento po muna ako. Yan, magkakwento lang po ako ng isang hobby ko na nangyari, nakasanayan ko siya mula nung pandemic kasi po wala nang ginagawa. And yung school namin, online na lang din, kaya nakasanayan ko siyang gawin. Yun po yung panonood ng K-drama. Nanonood po ang K-drama mula po ng 2020, lalo na po pagka walang ginagawa. Talagang naging hobby ko na siya. Naging, ang tawag doon? Unwind. Nag-unwind ako sa pamagitan ng K-drama. Yan. Ang isa po sa paborito ko sa K-drama is yung pagiging ano niya. Nakakabitin siya. Nakakabitin ng K-drama. Lalo na kada episode, pagka sinusubaybayan mo siya mula ng pagkalabas. Yan, nakakabitin siya. Ang sarap niyang
Ang tagal naman mag-Saturday, pagka tuwing Sabado at Linggo yung K-drama. Ganun po. Pero po, may mga K-drama din na kinainisan ako. Yung mga K-drama po na, yung natapos na po lahat, tapos open-ended po yung dulo. Gaya po ng Scarlet Heart. Tagal po ng season 2, ilang taon na, 2016 pa yun. Lalo po yung Vagabond. No? Tagal na, ano. Tapos talagang cut na cut po siya. Talagang, ano nangyari, ba't naputol? Ganun po. Talagang nakakainis. Yan. Actually po, sa Bible, meron din pong kwento na open-ended. Wait po, ano po ba yung open-ended? Open-ended. Yun po yung mga kwento na, mapasabi po tayo ng, so what next? Ano pong kasunod? Ba't parang putol? Ganun po yung mga open-ended. Sa Bible po meron din. Yun po yung Books of Acts. Yan. Yung Books of Acts po, tinatawag po siyang Acts of the Apostles and tinatawag din siyang Acts of the Holy Spirit. Yan. Bakit po ba sinabi natin na open-ended yung Books of Acts? Pagka nabasa po kasi natin yung dulo niya, mapasabi po tayo ng what's next. Kasi tinapos lang po kung nasan po si Paul nung time na yan. Yan. And ano po ba yung reason? Ano po ba yung reason kung bakit open-ended ang Acts? Yung Acts. Yan. Ang Acts po nabubulang po siya ng 28 chapters. And 28 chapters. And natapos po siya sa kwento kung nasaan si Paul, kung nasa Roma siya. And ano ba yung nais ng Lord sa atin? Kung bakit parang open-ended yung Acts, yung Books of Acts. Ang nais ng Lord kasi is malaman natin na kailangan nating sundan yung mga ginawa ng apostol. Kailangan natin ipagpatuloy kung ano yung ginawa ng mga apostol nung time ng Books of Acts. Kaya po ang title po ng ating topic is Acts 29. Yan. Nabanggit ko po kanina, ang Acts is 28 chapters lang. And 29 dahil nais ng Lord, ipagpatuloy natin yan. Hindi lang matapos sa Acts 28 ang kwento ng Acts, kundi magpatuloy hanggang sa atin. Yan. Basahin po natin yung ating verse. Dito po sa verse na to, makikita po natin kung paano naging open-ended. Talagang what next tayo? What's next? Anong kasunod nito? Yan. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Dagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, pinahayag ang kaligtasang ito na mula sa Diyos. Tapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo ay umalis at mahigpit na nagtalo-talo. Nanira si Pablo sa Roma 2 taon sa bahay na kanyang inipahan. Tinanggap niya ang lahat ng pinupuntahan sa kanya. Siya'y bumuo tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Tara, let us pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat, Lord, Kadama, sa munting topic mo, Lord, para sa amin, Lord. Na ipagpatuloy, Lord, yung Books of Acts. Kung ano po, Lord, yung nasimulan, Lord, ng mga apostol. Ganyan din po, Lord, Kadama, yung pagpatuloy po namin, Panginoon. Lead us, Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Ang Books of Acts, nabanggit ko nga kanina, is Acts of Apostle and Acts of the Holy Spirit. Kaya nais ng Lord na ipagpatuloy natin yung book na to is yung Holy Spirit na tinanggap ng mga apostol, ng mga disciple nila, nung time nila, is yung Holy Spirit din na tinanggap natin nung tinanggap natin si Jesus Christ. Kaya nais ng Lord na ipagpatuloy natin to. Kung ano yung ginawa nila, panigurado, magagawa din natin. Sabi nga ni Lord Jesus Christ, di ba? Kahit tayo, kaya natin mag-boom ng mountains. Yan. Paano po ba natin maipagpapatuloy yung Acts, yung Book of Acts? Una pong puntiyag, 1, 2, 3, pahayag ang Ebanghelyo lahat ng uri ng tao. Sabi po sa may verse 28 kanina, dinadagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipahayag na sa lahat ng mga hintil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Yung sinabi ni Pablo rito, na ipahayag daw natin sa mga hintil. And nung time na to, nasa Roma siya. Sinasabi niya, hindi lang niya sinasabihan yung mga tao. Sinasabihan niya din yung mga kapwa niya apostol, kapwa niya mga disipulo, na ipahayag yung salita ng Lord sa mga hintil. And tayo po, na nakaranas nito,
Actually, yung mga hintil tinatawag na hintil dahil hindi mga Hudyo. Yan. Tayo po, part po tayo ng mga hintil. And part po tayo ng mga naabot ng mga Hudyo, ng mga apostol, rather. And nais ng Lord sa atin na ipalaganap din ito. Saan man tayo naroon, at sa anumang sitwasyon. Saan man naroon. Nung time na to, nung binahagi to ni Pablo, yung sinulat ni Pablo tong, ni Luke pala, ni Luke. Nung time na to, nung kinukwento niya yung part ni Pablo, nasa Roma si Pablo. Yan. Nais ng Lord na ipahig natin yung salita ng Lord. Saan man tayo naroon. Si Pablo nakarating na siya ng Roma that time. And hindi lang siya sa Roma nakarating. Iba't ibang churches na punta niya na. Kung mabasa natin yung buong Bible, sa mga epistles niya. Maraming nasulat si Paul and maraming siya napuntahan. Nais ng Lord, ipahig natin yung salita niya. Kahit saan man tayo naroon. And anumang sitwasyon. That time, nung nasa Roma si Pablo, actually, naka-house arrest siya. Naka-house arrest siya dun sa Roma. And mahirap maging ma-house arrest. And kahit naka-house arrest siya, nag-share pa rin siya ng gospel. Nais ng Lord, kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, anong sitwasyon, saan man tayo naroon, ipahig natin yung salita ng Lord. Sa lahat ng uri ng tao. Ayaw ng Lord na mamimili tayo ng sasabihin natin ng gospel, ng pagbabahagian natin. Ayaw ng Lord ng kahit anong race, anumang bahagi ng tao, gusto ng Lord, sabihan natin siya. Ibahagi natin yung salita ng Lord. Yun ang gusto ng Lord sa atin. And pangalawa, kung paano natin ipagpapatuloy ang Book of Acts. Pangalawa is, basahin po natin. 1, 2. Pahayag ang Ebanghelyo buong tapang. Gusto ng Lord, ipahayag natin ang Ebanghelyo na buong tapang. Sabi nga sa verse, siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Yung dinidescribe ni Lucas si Pablo na nangaral ng buong tapang. Ang hirap mag-share ng gospel pagka mahina loob natin. Actually, ito yung pinakamagandang tapang. Kasi nangyayari ngayon sa atin. Naglalabasan yung tapang ng tao. No? Lalo na ngayon, nababalita natin mga road rage. Yan. Lumalabas yung tapang nila pagka banatan ng usapan. Naglalabas pa ng baril. Kasi may baril, matatapang. Pero ito ang gusto ng Lord na tapang na gawin natin. Ang ipahayag ng salita ng Lord. Ang ipahayag ng salita niya, ng buong tapang. Pag sinabi bang tapang, hindi na ako matatakot. May takot pa rin tayo pagka nag-share tayo ng gospel. Pero, i-overcome natin yung takot na yon, may bahagi lang yung salita ng Lord. Ganun din ginawa sa atin. Actually, si Patrick, nung niyaya niya ako sa church dati, nahiya pa siya sa akin kasi ang tingin niya talaga sa akin, gangster eh. Gangster tingin sa akin ni Patrick. Tingin niya sa akin parang walang pag-asa ganun. Kasi legit, nasabi niya rin yan. Kasi nga, ako yung nasa likod, tapos siga sa classroom, yun, ganun. Pero, nilabas ni Patrick yung tapang niya. Kahit na, baka sapakin ako nito pag sinama ko, ganun. Ganun yung thinking niya. Pero, sinama pa rin ako ni Patrick sa Bible studies. And, ganun gusto ng Lord sa atin. Marami rin tayo dito, baka inabutin tayo ng Lord sa pamagitan ng tao, na nilabas nila yung tapang nila para lang maabot tayo. Nais ng Lord na ilabas din natin yung tapang natin. May bahagi na yung salita niya. Natutuwa ako kanina. Nag-scan lang kasi ako kanina sa work. And sa sobrang katamaran ko, nagpahinga ako. Tapos nanood ako reels. Tapos may napanood akong reels kanina. Nag-share ng gospel sa jeep. Ang galing lang, talagang, nung una maluwag pa, hanggang sa pasikip ng pasikip, nagpapatuloy pa rin siya. Yan. Ang tapang niya, college student lang siya, second year ata. Yan. Lalaki. Ang tapang. Nawa magkaroon din tayo ng ganun tapang. May bahagi ng salita ng Lord. Pangatlo, para may pagpatuloy natin ang Book of Acts. Ipahayag ang Ebanghelyo tungkol sa ginawa ni Kristo. Sabi sa verse, same lang naman to sa verse kanina, siya'y buong tapang at malayang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Tayo, pag nangangaral tayo ng Ebanghelyo, lalo doon sa mga sanay na, madalas nagkakaroon tayo ng mga dagdag bawas na. Nagkakaroon tayo ng dagdag pampasarap, pampaganda na pag-share natin. Hindi naman siya mali, actually. Pero, mas maganda kung hindi tayo mawawala sa punto natin, sa pagsasakripisyo ni Jesus Christ. Yun na dapat maging punto natin, sa ginawa ni Jesus Christ. Kung paano binaba ng Ama, si Jesus Christ, para magsakripisyo para sa atin. Yun dapat na maging goal natin sa pag-share ng gospel. Actually, guilty rin ako.
Minsan po kasi pagka nag-share ako ng gospel, gusto ko parang mabulaklakin na sa tenga. And guilty po ako dito, kaya sisikapin ko rin po pag nag-share ng gospel, is punto. Kung punto po sa tunay na kahulugan ng salvation. Yeah. Before po tayo mag-end, ito po yung tatlong bagay kung paano po natin may pagpapatuloy ang Book sa Box. Una po, is ipahid natin ang ebanghelyo sa lahat ng uri ng tao. Saan man naroon at anuman ang sitwasyon. Yan. Pangalawa, ipahayag natin ang ebanghelyo ng buong tapang. And pangatlo, ipahayag ang ebanghelyo tungkol sa gawain ni Kristo. Bago tayo magtapos, may share lang po ako itong devotional na ito. Actually, marami na po ako nabasang ganito na devotional. Pero ito po yung latest na nabasa ko. Katapos ko lang din po niya. Every Christian is a full-time missionary. Yan. Ang ganda po kasi ng title, kaya nainganyo ako. And nung binasa ko po siya, kala ko po, pagka binasa po siya, parang tatawagin po ako mag-full-time missionary ka na gano'n. Pero hindi naman po gano'n yung tinutukoy niya. Itong devotion na to, sinasabi po rito na lahat po tayo tinatawag para mag-ibanghelyo, mag-share ng gospel. Lahat po tayo, lahat ng Kristiyano, lahat ng tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at Tagapagligtas, nakarinig ng salita niya. Tayo pong lahat ay benepisyo, nag-benefits doon sa go, therefore, and make disciples of the all nations. Lahat tayo tinatawag para mag-make disciples of all nations. Sinasabi pa rito, kahit nasan ka na, estudyante ka man, kahit anong profession mo daw, kahit estudyante ka man, teacher, accountant, barista, lahat, kung nasaan ka, tinatawag ka ni Lord para mag-share ng gospel. Ipahayag ang salita niya. Kanina sa ating prayer request, yan, marami ng mga Kristiyano yung nakatisod na. Marami rin natisod, pero gracious pa rin naman si Lord. Papatawarin sila, and panigurado, babawi rin din naman sila sa Lord. And nice ng Lord na kahit saan tayo pumunta, maging kaya tayo. Kahit siguro yung patotoo natin, panatin natin, patotoo natin, is magandang bagay na para ma-share ang gospel ng Lord. Yun. Makita sa atin si Kristo. Yun ang pinakamagandang bagay. Makita sa atin, matawag tayong Christ-like. Yun ang pinakagusto na Lord sa atin. To conclude yung ating devotion today, basahin po natin yung conclusion. 1, 2, 3. Gawin natin ang Book of Acts sa pamagitan ng pagpapahayag. Hello. Kahit kanino, buong usapang, at nakasentro si Lord. Pagpatuloy din po natin ang pagbabahagi ng Lord, sa pamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, mapagpapatuloy daw po natin yung Book of Acts na may tapang at nakasentro lang po sa isang Diyos at sa kwento ni Jesus Christ. Ngayon po, tara po, manalangin po tayo. Father Lord, maraming salamat Lord sa message niyo po ngayong hapon na ito, Panginoon Lord, ngayong araw. Lord, maraming salamat Lord Gadama sa grace mo sa bawat isa. Lord, and thank you Lord Gadama sa privilege Lord na mapaglingkuran ka Panginoon Lord. Lead us Lord, lalo na po Lord, lahat po kami tinatawag mo Lord para magbahagi Lord ng iyong salita Lord. Hindi po, tunay Lord, hindi po natatapos Lord yung Acts, yung Book of Acts Lord Gadama, yung Acts of the Apostles and the Acts of the Holy Spirit Lord sa Book of Acts, sa Acts 28 Lord. Nagpapatuloy Lord yun hanggang sa aming panahon Panginoon Lord Gadama. Kaya Lord, lead us Lord, maging parte po Lord ng Acts 29, Panginoon Lord, Gadama, na magsusulong Lord, na ipahig Lord ang iyong salita, Panginoon Lord. Lead us Lord, manguna ka naman sa amin, Panginoon Lord, at sa aming pagbubulay pa po, Panginoon Lord. Maisabuhay po namin to Lord. In Jesus' name we pray. Amen.